Pero ito po mga kapatid, tayo po ay magpapatuloy sa ating pong pag-aaral sa book po ng Kings. At nandito na po tayo sa chapter 19. So patuloy po nating tinitignan itong buhay po ni Elijah at maging ni Ahab, di ba, ni King Ahab at ng kanya pong asawa na si Jezebel, no? So napaka exciting ng mga character, 'di ba, na mga ito natin pong pinag-aaralan sa mga susunod pa na mga panahon, no? Susunod na mga pag-aaral po natin. Sabi dito sa verse 1 ng chapter 19, sinabi ni Haring Ahab sa kanyang asawang si Jezebel. So dito pa lang makikita natin na itong si Ahab ay grabe yung pag-adhere niya dito po kay Jezebel. Supposed to be ay siya po yung king, di ba? Hindi niya kumbaga a part of his duty ay hindi na niya kailangan pang i-report sana dito po kay Jezebel, no? Pero dahil nga na nakikita po natin na mas domineering, 'di ba, yung character nitong si Jezebel, kaya dito pa lang makikita po natin kung anong klase pong king, 'di ba, itong si Ahab, no? Siya mismo yung siya mismo yung nagre-report, siya mismo yung magre-report, 'di ba, dito po kay Jezebel na kanyang asawa. So kung ano yung nangyari napag-aralan natin from last week, kung ano po yung nangyari sa confrontation na nangyari sa Mount Carmel between dito po kay Elijah at saka yung mga taga-sunod ni Baal. Nakita natin na doon sa pag-o-offer po nila, di ba, ng kanila pong mga offering, hindi po kinalugdan, di ba, ng Diyos yung offering po ng mga sumasamba, di ba, kay Baal. Unlike dito po kay Elijah, na kahit binasa na ng ilang ulit, di ba, yung altar, ay talagang nag-send, di ba, ng fire ang Lord sa offering nitong si Elijah. At sabi dito, sinabi ni Haring Ahab sa kanyang asawang si Jezebel ang lahat, no? So take note dito, lahat ng nangyari, lahat ng nangyari from doon sa sinasabi ko po na yung harapan, di ba, na nangyari sa Mount Carmel between dito po kay Elijah at saka sa mga propeta ni Baal. Sabi dito, take note of the word lahat ng ginawa. Sino yung sinasabi nitong si Ahab na gumawa? Si Elias, no? Sabi dito, lahat ng ginawa ni Elias at kung paano pinatay ni Elias ang lahat ng mga propeta ni Baal, no? So yung statement po na ito, 'di ba, ni Ahab, meron siyang na-omit, 'di ba? Merong na-omit, na-omit po yung pangalan ng Diyos. No, sinabi dito lahat ng ginawa. Sino yung pinipinpoint po nitong si Ahab? Walang iba kundi si Elias. Si Elias yung gumawa, pero never na nabanggit niya, 'di ba, yung pangalan po ng Diyos. Hindi yun yung niya, hindi yun yung focus niya. Hindi niya binanggit dito kay Jezebel na, alam mo ba, yung altar nitong si Elijah, 'di ba, talagang binurn yun ng Lord. 'Di ba, binurn ng Lord yung kanyang altar, pero ang nakita po nitong si Ahab, 'di ba, ay yung sabi dito lahat ng ginawa sino ni Elias. Ano ba yung mga ginawa ni Elias? 'Di ba? Ano yung mga ginawa ni Elias doon sa
sa account na yon, no? Sabi dito, isa sa mga yon ay yung pagpatay ni Elias sa lahat ng mga propeta nitong si Baal, no? So napaka ano lang siguro, no, ng tagpo po na yon ang paghaharap po, ano, ng mga propeta ni Baal at saka nitong si Elias, no? Kung present po siguro tayo sa mga kapanahunan po na iyon, grabe lang siguro yung excitement, 'di ba, sa part natin kung ano ba talaga, 'di ba, yung mangyayari, no? Sabi dito verse 2, kaya't ang nangyari ay, sabi dito, nagpadala si Jezebel ng isang sugo upang sabihin kay Elias, no? Ano yung sasabihin? Patayin sana ako ng Diyos, small letter D, kung hindi ko gagawin sa iyo sa ganito ring oras ang ginawa mo sa mga propeta. So nagpasugo itong si Jezebel, 'di ba? Sabi dito ng isang sugo para dito po kay Elias, ano, para dito kay Elijah, na may warning doon, may threat doon, 'di ba? Nasasabihin niya na kung ano yung ginawa mo sa mga propeta ni Baal ay gagawin ko din sa iyo, no? Doon mga propeta lang ni Baal, 'di ba, yung present sa kapanahunan na iyon. Hindi pumunta yung mga propeta ni Asherah, ano, absent sila, no, sa meeting na iyon, no, kundi yung mga prophet lang nitong si Baal, ano, yung nakipagharap, ano, dito kay Elijah. So yung ibang mga prophet ay hindi natin alam kung anong baka busy sila sa mga kapanahunan na yon, kaya hindi sila pumunta, no, sa Mount Carmel, no? At sabi dito, kung plano mo talagang patayin itong si Elijah, Jezebel, bakit kailangan mo pang magpadala, 'di ba, ng sugo? Bakit kailangan mo pang ipagpauna dito kay Elijah, 'di ba, na sasabihin sa pamamagitan ng sugo na papatayin mo siya, na kung ano yung ginawa niya doon sa mga propeta ni Baal ay yun din, 'di ba, yung gagawin, 'di ba, sa kanya. At kung tayo mga kapatid ang maka-receive ng ganong threat, kunyari, nasubukan na po ba nating nabigyan, 'di ba, ng mga ganitong threat na sa ganitong panahon papatayin kita, 'di ba? Or kung ano yung ginawa mo, yun din yung gagawin ko sa iyo, and within 24 hours lang, 'di ba, yung ibinigay nitong si Jezebel, ano, kasi sabi niya, patayin sana ako ng Diyos kung hindi ko gagawin sa iyo sa ganito ring oras ang ginawa mo sa mga propeta. So Jezebel is capable, 'di ba? Alam natin na capable po siya sa pagpatay sa mga prophets, 'di ba, ng God, na nakita natin 'yan, no, from the previous na pinag-aralan po natin, na merong isang lingkod ng Diyos, 'di ba, na nag-hide doon sa mga prophets, ano, ng Panginoon, sapagkat nabanggit nga sa atin, 'di ba, na pinagpapatay, ano, nitong si Jezebel. So capable siya, ano, in doing this, ano, to give yung harm sa mga prophet, ano, ng God. At bilang isang tao, kasi nabanggit sa atin sa New Testament na si Elijah ay tao rin, 'di ba, nakatulad po natin. Ano ngayon yung mararamdaman nitong si Elijah? Kung tayo po ay may mga ganitong klase ng threat, at alam natin kung sino yung nagbibigay ng threat, 'di ba, na reliable ito sa kanyang gagawin, at kung may isa sang salita, 'di ba, na magbibigay ng harm, 'di ba, sa mga buhay natin, ano yung ating gagawin? Ano yung ating gagawin, no? At 'di ba, maintindihan natin 'yon, 'di ba, sa kapanahunan na ito, no? Ano yung gagawin nitong si Elijah? So, verse 3, sabi dito, as a human, natakot si Elias na mamatay. Natakot si Elias na mamatay. So, from the previous study natin, mga kapatid, nakita natin, 'di ba, na on fire itong si Elijah sa pagganap, 'di ba, ng kanya pong tungkulin, ano, sa
sa Panginoon. Pero dito, makikita natin, dito po sa chapter 19, hindi ibang Elijah yung pinag-aaralan po natin. It is the same Elijah. It is the same Elijah. From doon sa previous ay matapang, 'di ba? Doon sa previous na pag-aralan natin ay walang takot na hinarap yung mga prophets, 'di ba, ni Baal. Pero dito sa chapter 19, makikita po natin it is the same Elijah, lamang ay hindi na siya kasing tapang, 'di ba, ng mga previous na katulad ng mga previous na pinag-aralan natin na character na kanyang pinortray, kundi ang makikita po natin dito ay isang Elijah na takot. 'Di ba? Ang isang Elijah na takot, no? After ng mga nangyari, 'di ba? Makaka-feel pa itong si Elijah ng takot. Takot doon po sa threat nitong si Jezebel. But before we bago natin husgahan, 'di ba, itong si Elijah, alam natin na parte talaga ng buhay ng tao, 'di ba, yung magkaroon ng takot, lalong-lalo na kapag yung mismong buhay niya, 'di ba, yung malalagay, 'di ba, sa alanganin. Kasi binanggit sa atin ng scripture, natakot si Elias na mamatay. Natakot siya kasi kilala niya kung sino yung nagbibigay, 'di ba, ng threat. Ang hindi lang natin makita dito ay yung malakihan, 'di ba, na pagtitiwala ni Elias sa Panginoon or ni Elijah sa Lord after ng mga nangyari, 'di ba, sa nakaraan, na kung saan napatunayan niya, 'di ba, na napaka-powerful, 'di ba, ng God. Pero dumating sa punto sa buhay po ni Elijah, 'di ba, na nagkaroon po siya ng takot, 'di ba, para po sa kanyang sarili, no? Para sa kanyang sarili. At ang resulta po ng takot na ito, kaya pala ang scripture, 'di ba, mga kapatid, napakarami pong mga verses niyan ang nagsasabi, 'di ba, na do not fear. Huwag kang matakot, huwag kang matakot. Kasi tendency talaga natin, 'di ba, na matakot. Marami tayong pwedeng katakutan eh. 'Di ba? Marami tayong mga kinatatakutan. Ito, ang kinatatakutan po nitong si Elijah ay yung kamatayan, no? Natatakot siya dito po kay Jezebel. Hindi siya natakot dito kay Ahab, 'di ba? Kundi natakot siya dito sa asawa ni Ahab. Mas matindi, 'di ba, yung kanyang pagsisikap, 'di ba, na lahat ng mga propeta ng Diyos ay kanya pong mailigpit. So ano yung resulta ng kanyang takot? Sabi dito, kaya't umalis siya at nagpunta sa Beersheba, sa lupain ng Juda. Sa lupain ng Juda, kasama ang kanyang utusan. So yun yung naging resulta, 'di ba, ng pagkatakot po nitong si Elijah. Yung umalis doon sa lugar. Kung titignan natin yung pattern, mga kapatid, sa buhay po nitong si Elijah, alam natin na, 'di ba, from the very beginning na ipinakilala po siya sa atin, 'di ba, na nabanggit sa atin na pinagtago siya ng Diyos. Ang Diyos mismo yung nagbigay sa kanya ng command, 'di ba, na pumunta ka doon, 'di ba? Magtago ka doon sa lugar na iyon. Lamang dito sa punto na ito, hindi binanggit sa atin ng scripture, hindi ipinaalam sa atin na yung word ng God ay the same na ibinigay niya, 'di ba, dito kay Elijah. Kasi ang nakita natin dito ay yung takot nitong si Elijah, 'di ba, doon po sa threat ni Jezebel. At ano yung makikita natin dito, mga kapatid? 'Di ba? Kapag ang takot ang siyang mamumutawi, 'di ba? Kapag ang takot ang siyang magkakaroon, 'di ba, sa buhay ng isang tao, hindi niya talaga makikita yung kadakilaan at yung kapangyarihan, 'di ba, ng Diyos. Kasi magfo-focus siya doon sa takot, 'di ba, na meron siya. At ang resulta noon, 'di ba, ay yung hindi paghihintay sa kung ano po yung sasabihin ng Diyos sa kanya. Hindi naghintay itong si Elijah,
'Di ba? Hindi niya isinamo ito, 'di ba, sa Panginoon. Hindi natin siya nakita na nanalangin na katulad ng pananalangin niya from the previous, 'di ba, na napag-aralan natin. Hindi natin nakita na binanggit niya na, Lord, may threat itong si Jezebel at capable itong si Jezebel, 'di ba, napatayin talaga ako. Ano yung aking gagawin? Nakita natin na nag-act siya according doon sa urgency, 'di ba, ng sitwasyon, sapagkat yung threat po nitong si Jezebel ay talagang capable siya, 'di ba, na gawin ito dito po sa propeta, 'di ba, ng Lord. So pumunta siya sa Beersheba, no? Yung pattern, 'di ba, yung binabanggit ko, 'di ba, pinagtago siya ng Lord, lamang may word ang Lord doon sa una, dito sa pangalawa wala. Hindi natin nakita yung takot ni Elijah doon sa una, sapagkat nakita natin, 'di ba, na ito po ay command ng Lord sa kanya. Dito walang silent ang God, 'di ba? Nakita natin na walang word ang Lord dito po kay Elijah. At minsan doon po sa pagmamadali, 'di ba, ng isang tao at hindi paghihintay doon po sa word, 'di ba, ng Panginoon, madalas ito po ay resulta, 'di ba, ng hindi pagbibigay, 'di ba, ng mas higit na pagtitiwala sa Diyos, no, na katulad ng nangyari dito po kay Elijah. Ang nagkaroon, 'di ba, sa puso niya ay yung takot, no? Natakot siya sa kanyang buhay. Natakot siya na sino ba naman ang hindi matatakot mamatay, 'di ba? Yung mahuli nga lang, 'di ba, ay parang nakakatakot. Yung pa kayang mamamatay, 'di ba? Napaka-hirap, 'di ba, na sitwasyon. Anong tawag doon, yung meron si Elijah sa kapanahunan na ito, no? Kung tayo man ay bibigyan ng ganong threat within 24 hours, 'di ba, ay papatayin, ano naman yung ating gagawin? Syempre magtatago tayo, no? Syempre magtatago tayo, na katulad ng ginawa nitong si Elijah. At sabi niya, 'di ba, nakasama niya yung kanyang utusan, no? Umalis siya at nagpunta sa Beersheba, sa lupain ng Judah, no? So pumunta siya doon sa lupain ng Judah. Nasa north siya, 'di ba? Tapos pumunta siya talaga doon sa lupain ng Judah, sa Beersheba. Matagal na lakbayin 'yon, no? Napakatagal na lakbayin 'yan. Makikita natin as we go on, no, kung ilang araw po siya naglakbay. So napakatagal ng kanyang paglalakbay, 'di ba? Kasi pumunta pa siya sa Beersheba, ano? Wala namang sasakyan sa kapanahunan na 'yon, alay lakad talaga. At sabi dito, kasama niya ang kanyang utusan. Meron siyang utusan na hindi pinangalanan kung sino siya, pero yung utusan na ito ay kahanga-hanga din, 'di ba, yung kanya pong karakter. Kasi ang maiugnay kay Elijah sa kapanahunan po na 'yon ay hindi po makakabuti, 'di ba? Sapagkat binibigyan po siya ng threat nitong si Jezebel, napapatayin, 'di ba? At wanted din siya kay Ahab. So sa lahat ng mga kaalyado or sa lahat ng mga nasasakupan ng mag-asawa na ito, hindi siya pwedeng pumunta, 'di ba, sa mga places na iyon, sapagkat manganganib talaga, 'di ba, yung kanyang buhay. At kung manganganib yung buhay nitong si Elijah, 'di ba, automatically manganganib din ang buhay ng kanyang utusan. Pero yung utusan na ito, yung kasama po niya na ito, ay hindi po humiwalay sa kanya. Grabe lang yung, kung sino man siya, 'di ba, na hindi pinangalanan, siya, no? Grabe yung kanyang loyalty, grabe yung kanyang pananampalataya din sa Diyos na meron itong si Elijah, na kahit nakikita niya na itong kanyang sinusundan na tao ay nadidepress dahil sa kalagayan, 'di ba, ng threat na meron siya, hindi niya iniwan, 'di ba, si Elijah. Hindi niya iniwan itong si Elijah
no, napaka ano lang yun, no, napaka ganda lang na makita po natin, 'di ba, na sa kahit na anumang sitwasyon ng kasama natin sa ministry, 'di ba, kahit na anuman yung kanyang pinagdadaanan, 'di ba, hindi natin siya iiwan. Nakatulad ng ginawa nitong utusan na ito, 'di ba, dito kay Elijah, no? So napaka ganda po ng kanyang pag-iisip, no? Marami kasi yung nangiiwan eh. 'Di ba? Marami yung nangiiwan kasi sapagkat hindi nila nakikita yung value, 'di ba, ng samahan, hindi nila nakikita yung value ng ministry, hindi nila nakikita yung value, 'di ba, ng mga ginagawa po nila, no? Mga ginagawa nila sa Panginoon. Ilang beses na rin po tayong iniwan, 'di ba? Pero sa punto na ito, sa pinagdadaanan po nitong si Elijah, meron pong isang utusan, isang kasama sa ministry na hindi po siya iniwan. Sa panahon ng disappointment, sa panahon ng trials, 'di ba? Sa panahon na kung saan mahina ka, napakalaking bagay ito na meron kang kasama, no? Merong tutulong sa iyo. Meron kang uutusan, 'di ba? Meron kang makakausap, 'di ba, sa mga kapanahunan na ito. At kahanga-hanga lang yung utusan po na ito, no? Pero sabi dito, ang ginawa nitong si Elijah, iniwan niya roon ang kanyang utusan at mag-isang pumunta sa ilang. Grabe yung nagagawa ng depression, sapagkat ang ginawa nitong si Elijah, minsan yung seclusion, 'di ba, yung ayoko munang isama itong utusan ko, 'di ba? Gusto ko munang mapag-isa. Gusto ko munang gusto munang mapag-isa. No, nabanggit na rin po ba natin 'yon sa ating buhay, mga kapatid, na kapag dumadaan po tayo sa mga testings or disappointments, discouragements, 'di ba? Nabanggit na rin po ba natin yung ganitong pananalita na pabayaan mo muna ako, 'di ba? Gusto kong mag-isa. Pero meron palang scripture verse na nagsasabi, 'di ba, na yung seclusion is not good. 'Di ba? Lalong-lalo na kapag yung seclusion na 'yon ay hindi naman gagamitin, 'di ba, to connect to the Lord, but to pamper or to, ang tawag doon, yung bebe, yung parang gagawin mong baby, 'di ba, yung hinanakit mo, 'di ba, yung yung iingatan mo yung mga hurt feelings mo, magmumukmuk ka, 'di ba, iiyak ka, maghihinanakit ka, 'di ba? Maraming ganon, no, hindi lamang sa mga unbeliever kundi pati sa mga the so-called believers, no, na kapag sila po ay nasaktan, gusto nilang mapag-isa, pero hindi sila nakikipag-connect ng matindi sa Panginoon, kundi ang binibaby nila ay yung pain nila, bakit sila sinaktan, 'di ba? Bakit ganito yung nangyari? Bakit sila ginawan ng ganito, 'di ba? Bakit sila hindi pinansin? Bakit sila hindi tinanggap? 'Di ba? Bakit? No? Dito ganito yung nangyari kay Elijah. Kapag na out of focus ka talaga sa Panginoon, there is fear, 'di ba? Tumutubo po yung fear. At kapag iningatan mo yung takot na 'yon, ito yung pattern ng buhay ni Elijah eh. Kapag iningatan mo yung takot na 'yon, aalis ka doon sa sitwasyon, 'di ba? Kasi hindi ka makakatagal doon, parang hindi mo kakayanin. Sa palagay mo, hindi mo kakayanin, 'di ba? At kapag umalis ka doon sa sitwasyon, umalis ka doon sa lugar, 'di ba? Gusto mo ngayon mapag-isa.
Para saan? Kasi makikita natin ganyan ang ginawa ni Elijah, kumain, hindi siya kakain. Diba? Na ganun yung nangyari, no? Instead na makipag-connect siya sa Panginoon, instead na makipag-usap siya, diba, sa Panginoon, makausap man lang sana itong servant na ito na, alam mo yun, isasama, dapat hindi siya humihiwalay, di ba, hindi siya humiwalay sana dito sa napaka-faithful na kanyang utusan, no? Pero ganun po yung kanyang ginawa, no? Na-discourage po siya. At hindi natin siya pwedeng husgahan kasi many of the times, ganyan din po, di ba, yung atin pong ginagawa. Na kapag na-discourage tayo sa kahit na anong bagay o kahit na sino, 'di ba? Ang tendency nun ay magli-leave tayo, 'di ba? Ang tendency nun ay aalis tayo, 'di ba? At ano natin, ipapamper natin, 'di ba, yung ating mga pains, yung kung ano yung ginawa, 'di ba, sa atin. At sabi dito, iniwan niya ha, hindi yung utusan yung nagpaiwan, kundi itong si Elijah mismo. Na kapag iningatan mo yung takot mo, iningatan mo yung pain mo, 'di ba? Kahit yung fellowship ayaw mo na rin. Ayaw mo na rin makipag-fellowship. Ayaw na ni Elijah makipag-fellowship, 'di ba? Ito po sa kanyang utusan. Gusto niyang mapag-isa. Gusto niyang mapag-isa. O maganda naman po yung mapag-isa, 'di ba, mga kapatid? Pero yung pagiging mapag-isa na 'yon, nakita natin ito sa buhay ni Paul, 'di ba, na nag-isa siya, pumunta siya doon sa sa ilang, 'di ba? At nakipag-ugnayan talaga sa Panginoon. Nakita rin po natin si Jesus most of the time. Nag-iisa siya, especially sa madaling araw, 'di ba, upang makipag-ugnayan sa Panginoon. Pero kung yung hinihingi mong pakikipag-isa ay upang magmukmuk ka na katulad ni David na nag-iiyak-iyak, na kailangan pang puntahan siya ni Joab at sabihin na kung hindi ka babangon dyan, hindi ka na magiging hari, 'di ba? Yung mga tao na ito na umaasa sa iyo, 'di ba, ay talagang aalisan ka, no? Minsan kailangan ganon, 'di ba, yung approach sa isang tao na nabubulag ng dahil po doon po sa kanyang emotion, no? So when we asked of seclusions, when we asked of yung mapag-isa, huwag niyo na akong kausapin kasi 'di ba, magmumukmuk muna ako. Talagang tawag doon, ibabaon ko pa yung kutsilyo, 'di ba, na nakasakit sa akin para tuluyan na ako talagang masaktan ng masaktan. Ang tendency kasi noon, mga kapatid, 'di ba, lalo kang magagalit doon sa sitwasyon at lalo kang magagalit doon sa mga tao at madadamay pa yung iba. Madadamay yung iba, isa lang yung nakasakit sa'yo, isinama mo na lahat yung buong iglesia, no? Madalas ganun, katulad ng ginawa nitong si Elijah, 'di ba? Ang dami namang ding prophets pa na iningatan ng Lord, pero sabi niya, mag-isa lang ako. Mag-isa lang talaga ako kasi yung iba nagtatago, 'di ba? Si Elijah, siya yung naka-front, no? Siya yung talagang may boldness, pero sa punto na ito, kahit siya, wala na talaga akong kasama. Meron nga, kung meron man na nabanggit na mga kasama, nasaan sila? 'Di ba? Nagtatago sila hindi naman sila lumalabas. Walang pwedeng humarap dito kay Jezebel. Ako na nga lang na naglakas ng loob, 'di ba, na humarap at ipakita kung sino yung Diyos na pinaglilingkuran ko, kung gaano siya kung gaano yung kanyang kapangyarihan, 'di ba? Ito ngayon ako, naka-receive ako ng kanyang threat mismo. Sa akin na mismo, yung kanyang tiriya. So natakot itong si Elijah. So ginawa niya, iniwan niya yung kanyang utusan. Hindi lang basta sasabihin ito sa atin ng scripture na ganyan, 'di ba, na iniwan niya. Bakit kailangan nating malaman ito? Kasi ito yung bunga ng desperation, 'di ba? Ito yung bunga ng discouragement, 'di ba? Iwanan mo yung mga nagmamahal sa iyo, 'di ba? Kasi ang pupuntuhin mo, bakit ka sinaktan? Bakit kailangan gawin, 'di ba, sa iyo yung mga bagay na ito? Mag-isa lang siyang pumunta, sabi dito sa ilang. Anong gagawin niya
sa ilang. 'Di ba? Wala namang kabuhayan doon. Wala namang ministry doon. 'Di ba? Hindi naman siya pinapunta ng Diyos doon sa lugar na 'yon, no? Siya lang mismo yung nagdala, 'di ba, ng kanyang sarili sa ilang, no? Sa ilang walang meron doon. Anong purpose mo doon, Elijah? Bakit ka pupunta sa ilang? At makikita natin as we go on sa ating pag-aaral kung ano talaga yung plano niya, 'di ba? Sa kanyang buhay. Sabi dito, pagkatapos ng maghapong paglalakad, ay naupo siya sa lilim ng isang puno at nanalangin ng ganito. Sa wakas, nakita natin, 'di ba, na makikipag-ugnayan siya ulit sa Panginoon. After ano sabi dito? After ng maghapong paglalakad. After ng maghapong paglalakad. Ikaw ba naman yung maghapong maglakad? Sa Jerusalem na nga lang, 'di ba? Hindi naman mostly na maghapon yung ating paglalakad, no? Mga ilang oras lang, pero nakakahapo na 'yon, no? Nakakapagod na 'yon. Ito maghapon to sa tindi ng init ng araw kung summer, or kung winter naman ay sa tindi ng lamig, or kaya may mga ulan pa, maghapon, 'di ba, yung kanya pong paglalakad. At naupo siya, sabi dito, so maaring napagod siya, 'di ba, doon po sa kanyang paglalakad, at doon po sa kanyang pag-upo doon sa lilim ng isang puno, sabi dito, ay nanalangin ng ganito. Ano yung kanyang ipapanalangin? Sabi dito, Yahweh, kunin niyo ako. Grabing discouragement. Gusto nang mamatay. Ako po hirap na. Mabuti pa pong mamatay na ako. Yung sinasabi ni Elijah dito, mga kapatid, ayaw ko na sa ministry. 'Di ba? Kasi yung ginagawa ko, hindi naman na-appreciate to Diba? Kundi nanganganib pa nga yung aking buhay. Gusto ko na lang mawala. 'Di ba? Gusto ko na lang mamatay. Grabing suicidal to Gusto nang mamatay. No? Gusto na niyang mamatay. Hindi man lang niya i-consider kung ano yung magagawa, 'di ba, ng Diyos sa buhay niya, no? Hindi na niya 'yung nakita. Ang nakita niya yung pain, ang nakita niya yung takot, 'di ba? Kahit merong isa na very loyal and very faithful na nakasama niya, ang sasabihin pa rin niya, mag-isa lang ako. 'Di ba? Hindi na niya nakikita yung kagandahan, 'di ba, ng meron na tao, 'di ba, doon sa tabi niya. Mabuti pang mamatay na ako. Pagkatapos, sabi dito, silent ang God. Pagkatapos, sabi dito, nahiga siya at nakatulog. Pagkatapos nahiga siya at nakatulog, no? Maghapon siyang naglakad. Hindi natin alam kung anong oras na po ito. So, kung i-assume natin kung maghapon, siguro medyo paggabi na ito, no? Paggabi na, no? So, sabi dito, nahiga na siya doon sa lugar na kung saan siya nandun at nakatulog. Pero doon po sa tagpo na yon, meron tayong provision na makikita po dito, na gagawin ng Diyos sa kanya. Ngunit dumating, sabi ito, ang isang anghel, kinalabit siya nito at ang sabi, gising na at kumain ka. Gutom pa. Wala palang pagkain itong si Elijah. Sa takot niya, 'di ba, katulad ni David nung tumakas siya, 'di ba, mula kay Absalom. Hindi na niya na alalang 'di ba, maglagay ng kanyang panyapak. Hindi na niya naalala yung kanyang sandalya. So kung may sapatos man siya kapanahonan na yon, hindi na niya naalala nang dahil doon po sa kanyang takot at paghihinagpis. Itong si Elijah, maaring ganun din, 'di ba, yung nangyari nang dahil sa kanyang takot, 'di ba, ay hindi na niya nagawang magdala ng pagkain.
Hindi na niya madalang pagkain. Pero one thing na makikita natin dito mga kapatid, the Lord knows our needs. Diba? The Lord knows our needs. And He is on the right time, 'di ba, ng pag-provide doon sa mga pangangailangan po natin. Ilan po yung mga naka-experience ng mga ganitong mga bagay, 'di ba, sa buhay natin. Kahit yung mga simple things, no? Kung paano nag-provide ang Lord ng ating pong mga pangangailangan, no? Grabe lang doon sa eksaktong lugar na kung nasaan itong si Elijah. Sabi dito, ilang yung lugar na yun Sino naman ang pupunta doon? 'Di ba sa ilang na yon, no? Walang iba kung hindi ang Panginoon, no? Nag-send ang Lord ng angel upang itong si Elijah ay makakain. Ginising pa siya, sabi dito, kinalabit siya at ang sabi, gising na at kumain ka. Nang siya'y lumingon, nakita niya sa may ulunan ang isang tinapay na niluto sa ibabaw ng mainit na bato at tubig sa isang lalagyan. Grabing provision yun ng Panginoon. Elijah, gusto mong mamatay, di ba? Pero sa Panginoon, hindi. Marami ka pang pwedeng gawin. No? Hindi mo pa natatapos yung trabaho mo. Hindi mo pa natatapos yung ministry. No, madalas sa atin, ayaw na nating maglingkod, di ba? Pinapatay na natin yung ating sarili. Pero kung i-backtrack natin, di ba, yung mga ginawa natin, wala pa tayong na-accomplish. Di ba? Maaring wala pang naligtas na tao. Di ba? Sa pamamagitan natin. Di ba? Parang nakakahiya lang talaga sa Panginoon, no, na wala man lang kahit ni isa o dalawa na nakakilala, 'di ba? Nang dahil sa ministry na meron tayo, no? So wag nating maaring may mga ganitong tagpo, 'di ba, sa nakaraan o sa kasalukuyan. Do not give up lang talaga, no? Do not give up. Pero sa isang prophet na katulad po nitong si Elijah, mga kapatid, kung siya nga naka-experience ng ganito, tayo pa kaya? So the more na matuto tayo, 'di ba? Sa kung sabi nga ng scriptures, 'di ba, na ang mga nangyari sa nakaraan ay para sa kapakinabangan po natin, 'di ba, na nag-aaral po nito. So prepare ng Lord yung kanyang kakainin at prepare din ng Lord yung kanyang iinumin. Grabing provision yun ng Panginoon sa ilang na lugar, 'di ba? Sabi dito, kumain nga siya. Sabi dito, kumain nga siya at uminom. Kumain nga siya at uminom, no? Sa unang tagpo ng yung pagtatago niya, merong doon, 'di ba? Merong brook na pinagkukuhanan niya ng kanyang inumin. Tapos nung matuyo yon, ay pinapunta siya doon sa balo, 'di ba? At na-provide din yung kanyang pangangailangan. Pero sa punto na ito na nanguna yung kanyang takot, mga kapatid, hindi pa rin siya pinabayaan, 'di ba, ng Diyos, no? Sabi dito, pagkatapos ay nahiga muli. So nakakain na siya, na-refresh na yung niya, yung uhaw niya, 'di ba? Nagkaroon na siya ng kalakasan. Wala, discourage Nakakita na po ba kayo ng discourage na tao? Pinakain mo na't lahat, may lakas na, pero wala pa rin, gusto pa rin niyang mahiga. Di ba? Gusto pa rin niyang mahiga, no? Sabi dito, at nahiga siyang muli, pagkatapos ay nahiga muli. No? Sabi dito, ngunit, bumalik ang anghel ni Yahweh. Sabi dito, ginising siya muli at sinabi, bumangon ka at kumain. Diba? Bumangon ka at kumain. Napakahaba pa ng lalakarin mo. Napakahaba pa. Grabe lang yung patience ng God, sa punto po na ito, sa buhay ni Elijah, Bumangon ka. Sabi ng anghel, bumangon ka. Malayo pa yung lalakarin mo. Napakahaba pa ng lalakarin mo. Kumain nga siyang muli at uminom. At sa pagkain iyo'y nagbigay sa kanya ng sapat na
lakas. Sabi dito, upang maglakbay ng ilang araw? 40 araw at 40 gabi hanggang sa Sinai, ang bundok ng Diyos. Grabe, 40 days and 40 nights na maglalakad siya. Diba? 40 days and 40 nights, no? Sabi dito, nagbigay sa kanya ng sapat na lakas upang maglakbay ng 40 araw at 40 gabi hanggang sa Sinai, ang bundok ng Diyos. No? So, very specific, very specific po yung mga days, 'di ba? Meron ding mga accounts, 'di ba, na 40 days and 40 nights, 'di ba? Makikita po natin, no, that even 40 years, 'di ba? Sa wilderness, 'di ba, yung mga ganon. Ito 40 days, no, na maglalakbay po itong si Elijah. Saan pupunta? Sa bundok ng Diyos, sa Sinai. No, sa bundok ng Diyos sa Sinai, no. Verse 9, pumasok siya sa isang yungib, sabi doon, at doon nagpalipas ng gabi. Walang ano-ano'y nagsalita sa kanya si Yahweh. Anong ginagawa mo rito, Elias? Anong ginagawa mo rito, Elijah? Diba? Anong ginagawa mo dito, Elijah? No? May ministry kang tinakbuhan. No? May ministry kang hindi natapos. May ministry ka na dahil sa tangkot mo, hindi mo na hinarap. Diba? Anong ginagawa mo ngayon dito sa ilang? You are not supposed to be here. Yung punto dito, ng Lord. Anong ginagawa mo rito, Elias? Pag tinanong din tayo ng Lord, no? Anong ginagawa mo rito? Diba? Sa mga pinupuntahan natin, no? Anong ginagawa mo rito? Sa mga natin, no? Sa mga activities natin, anong ginagawa mo rito, no? Napakagandang tanong ng Lord, no? Sabi dito, sumagot si Elias, Yahweh, sabi niya, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw lang po ang pinaglilingkuran ko sa tanang buhay ko. Subalit sinira po ng bayang Israel. No? Itong statement nitong si Elijah. Sinong sumira? Bayang Israel. Ano ang sinira ng bayang Israel? Ang kanilang kasunduan sa inyo. Elijah, si Jezebel, 'di ba, yung kinatatakutan mo. Tapos ngayon, yung bayang Israel, no, yung kanyang sinisisi kasi sila yung sumira, 'di ba, sa kanilang kasunduan sa inyo. When he speaks of Israel, 'di ba? Ito po yung 10 tribes. Kasi yun po yung yun yung hinahawakan nitong si Ahab, no, yung 10 tribes. Anong ginawa ng Israel? Winasak nila ang inyong mga altar. Si Jezebel yun. Si Jezebel. At pinatay ang inyong mga propeta. Pero maintindihan natin, 'di ba, na wala namang ginagawa kasi ang mga tao ng Israel laban dito kay Jezebel at saka dito kay Ahab kasi mga takot din sila. 'Di ba? Takot sila sa sa authority ng mag-asawang ito. So parang nagkikibit balikat na lang sila, no? Kung may mga instances ba sa buhay natin na ganoon din na ayaw na lang nating magsalita kasi ang totoo nun, ayaw natin ng gulo at ayaw nating natatakot tayo, no? Ayaw natin ng gulo, ayaw nating masama, 'di ba, sa mga sitwasyon, kaya hindi na lang iimik. Ganitong ginawa ng Israel. Hindi na sila umiimik. 'Di ba, kahit anong ginagawa ng mga, kasi kasama din sila sa paggawa ng kamalian. Pag sinabi ng kanilang leader na dito tayo sasamba kay Baal, sasamba na lang din sila. Okay lang 'yun, wala namang mawawala, 'di ba? Madadagdagan pa nga yung kanilang sinasamba. 'Yun yung akala nila. Pero sa Panginoon, hindi po 'yun nagbibigay, 'di ba, ng kaluguran sa Diyos. Ano pa, pinatay ang inyong mga propeta? Sinong pumatay? Ano binabanggit ni Elijah? Ang Israel. Ang bayang Israel.
Ako na lamang ang natitira at pinaghahanap nila ako upang patayin din. No? Alam mo yan? Dahil doon sa kanyang discouragement, 'di ba? Ito na po yung kanyang mga pinagsasabi. Kasi nga iningatan niya yung pain niya, iningatan niya yung kanyang takot instead na makipag-ugnayan sa Panginoon. Ang Lord pa nga yung sa kanya, lumapit sa kanya, 'di ba? Ang Lord pa nga yung nagbigay sa kanya ng kanyang provision. Grabe ng demonstration ito ng mercy tsaka ng love, 'di ba, ng Panginoon sa kanyang servant. Kasi sa lahat ng panahon ng buhay natin, mga kapatid, maaring sa ibang mga pagkakataon na hindi katulad po nitong si Elijah, pero may mga pagkakataon din na nadi-discourage talaga tayo. Pero ang kagandahan doon na makikita po natin that even in the time of our discouragement, ang Diyos nandyan siya, 'di ba, na nagbibigay ng care, 'di ba, sa bawat isa po sa atin, no? Grabe lang yung pag-abot ng Lord sa kanya, no? Siya na lamang yung nakikita niya, 'di ba, na ako na lamang ang natitira. Yun yung akala niya, 'di ba? Yun yung akala niya. Kahit sinabi naman sa kanya, 'di ba, na may mga iba pang mga propeta, yung mga propeta na yun nagtatago din na katulad niya sa kapanahunan na ito, no? Ay siya yung puntirya ngayon, nitong si Jezebel, no? Sabi 11, ganito ang sagot sa kanya, no? Sumagot si Yahweh dito po sa kanyang lingkod. Sabi niya, lumabas ka at tumayo sa ibabaw ng bundok sa harapan ko. Nasa bundok Sinai, di ba? Lumabas ka at tumayo sa ibabaw ng bundok sa harapan ko. Ang ganda lang na idinadirect ulit siya ng God doon sa mga una niyang statement. Naalala natin na nung humarap siya kay Ahab, di ba? Sinabi niya, tumatayo ako, di ba, sa pangalan ng aking Panginoon. Di ba? Tumatayo ako sa pangalan ni Yahweh. At sa mga punto na ito, di ba, na kung saan ay nakikita po ng Diyos na itong kanyang lingkod ay nadi-discourage, itong kanyang lingkod ay nalulungkot, di ba, natatakot, idinadirect siya ulit ng God doon sa dapat niyang tayuan. At ang sabi ng God sa kanya, lumabas ka dito sa yungib. No? Anong ginagawa mo dito? Lumabas ka. Sabi niya, at tumayo ka sa bundok sa harapan ko. Tumayo ka. Tumayo ka sa bundok, no, sa harapan ko. Pagkasabi nito'y, dumaan si Yahweh, sabi nito, at umihip ang napakalakas na hangin. Sumabog ang bundok at nagkadurog-durog ang mga bato sa lakas ng hangin, ngunit wala sa hangin si Yahweh. Sabi niya, nang tumigil ang hangin ay lumindol, ngunit wala sa lindol si Yahweh. Pagkalipas ng lindol ay kumidlat. Grabe yung mga nangyari, ngunit wala rin sa kidlat si Yahweh. Pagkalipas ng kidlat, narinig niya ang isang banayad na tinig. So yung mga unang nakita niya, 'di ba? Is a demonstration doon po sa power ng God. No? Makikita natin, sabi dito, 'di ba, na sabi dito? Umihip ang napakalakas na hangin. Sino ba yung may kapangyarihan na ganon? No, na pwede niyang paihipin ang malakas na hangin? Si Yahweh. No, si Yahweh ang makakagawa noon. No? Sino ba yung nagkadurog-durog pa nga yung mga bato? Sabi dito, lumindol. Sino ba yung maaring magpalindol din o humawak sa mga sa creation, no? Walang iba kundi si Yahweh, no? Kumidlat, no? Sabi dito, ngunit wala pa rin sa kidlat si Yahweh. Kasi siya nga yung gumagawa nito, di ba? Siya nga yung nagpapakita nito kay Elijah na kung kaya niyang kontrolin ang nature, Elijah, ang buhay mo pa kaya? Di ba? Ang buhay pa kaya natin?
Kung kaya ngang magpahangin ng Lord, kaya nga niyang magpalindol, kaya nga niyang magpakidlat, yung buhay pa kaya yung hindi niya kayang i-control, no? Sabi dito, pagkalipas ng kidlat, no, pagkalipas ng lahat ng mga pinakita ni Yahweh, narinig niya ang isang banayad. Banayad na tinig. At mula doon po sa banayad na tinig na yon, lumabas si Elias. Alam mo kung punong-puno yung kung punong-puno ng hinanakit, 'di ba? O kaya masyadong magulo yung mundong kinalalagyan, 'di ba, ng isang tao. Hindi niya maririnig yung banayad na tinig 'di ba, ng Panginoon. Ang makikita natin dito, mga kapatid, in a peaceful environment, 'di ba? Yung walang distraction, 'di ba? Maririnig yung small voice, 'di ba? Yung banayad na tinig. No, yung talagang ang tawag doon, yung peaceful, 'di ba? Walang masyadong maingay, 'di ba? Walang masyadong maingay kasi kung masyadong abala itong si Elijah, 'di ba? Masyado siyang abala sa kunyari binabato-bato niya yung ibang mga part ng yungib, 'di ba? Dahil doon sa kanyang huhoromentado sa nangyari, 'di ba, sa buhay niya, yung disappointment niya, 'di ba, sa paglilingkod sa Panginoon. Banayad, sabi dito, yung tinig ni Yahweh, maring hindi niya marinig. Kasi nung kumidlat, nung lumindol, hindi niya ito hindi niya ito pinansin 'di ba? Kasi nga ang gusto niya, mamatay na siya. Pero nung narinig niya yung tinig, yung isang banayad na tinig, lumabas si Elias. Sabi dito, tinakpan ng balabal ang kanyang mukha at naghintay sa bunganga ng kuweba. Sabi dito, narinig niya ang isang tinig na nagsabi, Elias, anong ginagawa mo rito? Pangalawang na to sa kanya. Yung una, alam natin, sabi niya, kasi ganito, yung mga reasonings niya, Ito, sabi, Elias, anong ginagawa mo rito? You are not supposed to be here. May ministry ka. 'Di ba? May gagawin ka. No? Sabi dito, sumagot siya, Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw lamang po, the same thing, no? Ikaw lamang po ang pinaglilingkuran ko sa tanang buhay ko. Subalit sinira po ng bayang Israel, hindi nagbago yung sinabi niya, no? Subalit sinira po ng bayang Israel ang kanilang kasunduan sa iyo. Winasak nila ang inyong mga altar at pinatay ang inyong mga propeta. Ako na lamang ang natitira at pinaghahanap nila ako upang patayin din. Hindi nagbago yung kanyang yung kanyang sinasabi. Ito pa rin, no? Ito pa rin yung niya, yung laman ng dibdib niya. Oo, nandyan si Jezebel, Yahweh. 'Di ba? Ginagawa nila yung lahat ng kanilang gusto. Tapos itong bayang Israel, wala silang ginagawa. Wala silang ginagawa. Kahit yung mga nagsasabing mga prophets ng Lord, wala din silang ginagawa. Nagtatago sila. Maraming mga Kristiyano yung ganyan, nagtatago. 'Di ba? Walang ginagawa. Kristiyano nga turingan, nagtatago sa loob ng sa kung saan-saan. 'Di ba? Ayaw nilang makipag-participate, 'di ba, sa gawain ng Panginoon. Mga mananampalataya to, nagtatago. 'Di ba? Hindi gumagawa kahit ikaw, Elijah, ano ginagawa mo rito? 'Di ba? Wala nang gumagawa kasi lahat nagtatago na. Lahat busy na. 'Di ba? Ko ba naman yung hanapin nitong si Jezebel, 'di ba? Encourage lang talaga, 'di ba? Sabi dito, papatayin din ako, Yahweh. Sabi niya, sinabi sa kanya ni Yahweh, bumalik ka sa ilang na malapit sa Damasco. Hindi ko masyadong makita. Pagkatapos, sabi dito,
pumasok ka sa lungsod at buhusan mo ng langis si Hazael, Elijah, walang mangyayari sa'yo kung ganyan lang yung ginagawa mo. Diba? Walang mangyayari sa'yo kung magtatago ka lang. Kasi lahat magtatago, diba? Wala namang mangyayari eh. Wala magtatago eh. Diba? Dahil doon sa takot, walang mangyayari. Sabi niya, bumalik ka sa bumalik ka sa track mo, no? May trabaho kang gagampanan. May tungkulin kang gagampanan. Sabi dito, bumalik ka. Sabi dito ito na yung command, di ba, ng Panginoon. Kasi sa mga previous na nakita po natin, no, after ng kanyang pagkatakot, walang command ang Lord eh. Hindi siya naghintay eh. Pero dito, may command na ulit sa kanya. Di ba yung Panginoon? Sabi niya, pumasok ka sa lungsod, very specific ang command ng Lord, buhusan mo ng langis si Hazael bilang hari ng Syria. Syria, Gentile, nation ito. Pero pinapapunta siya ng Diyos sa Gentile nation na ito upang buhusan, sabi dito, di ba, ng langis itong si Hazael bilang hari ng Syria. At si Jehu na anak ni Nimsi bilang hari naman ng Israel. Buhusan mo din ng langis si Eliseo ng anak ni Safat na taga-Abel Mehola bilang propeta na halili sa iyo. Ang sakit naman nun, di ba? Lord, buhay pa naman ako. Bakit kailangan mo na akong tanggalin? Di ba sa ministry, no? Ito ba yung resulta ng aking pagtatago, no? Meron na nga halili, dito po kay Elijah, walang iba kundi sabi dito, si Eliseo, ang makaligtas sa tabak ni Hazael ay papatayin ni Jehu. Ang makaligtas naman sa tabak ni Jehu ay papatayin ni Eliseo. Very specific ang komandang God, no? Ngunit 7,000 sa Israel ang ililigtas ko, ang mga taong hindi lumuluhod kay Baal at hindi humahalik sa kanyang imahen, no? May trabaho ka, Elijah. May trabaho ka, Elias. No, ito yung trabaho mo. Ang ganda lang, no, talagang inisa-isa sa kanya ng Panginoon. Tayo napakapalad din natin kasi lahat ng mga ginagawa natin, naka-ano na rin siya, 'di ba? Naka-compile na rin siya sa salita po ng Panginoon. Kaya walang Kristiyano yung aanga-anga, 'di ba? Ano bang gagawin ko, Lord? Magbasa ka ng scripture, diyan lahat yung gagawin. 'Di ba? Yung mga, ano po bang kalooban niyo, Lord? 'Di ba? Parang mga walang mga pagkakilala sa Panginoon. Mga nagsasabi, ano po bang kalooban niyo? Nandiyan na nga lahat ng kanyang kalooban. 'Di ba? Nandito na yung lahat. Ipag-pray ko kung ito yung kalooban mo. Kapatid, nandito na lahat. Ang what is left for us to do, 'di ba, is to obey and to follow. 'Di ba? To follow the Lord, to obey, 'di ba, yung kanyang salita. Nandiyan na, nakalatag na lahat. 'Di ba sa atin? Kaya ang isang mananampalataya, hindi lang talaga siya mahihirapan sa pagsunod sa Panginoon kasi andito na ang salita ng Panginoon ay na-translate na sa kanya-kanyang wika. Hirap ka sa English, may Tagalog. 'Di ba? Hirap ka sa Tagalog, may Ilocano kung Ilocano ka. 'Di ba? Nandiyan na lahat, no? Napakaliwanag na. Kaya minsan maraming mga Kristiyano hindi ko talaga maintindihan yung salita ng Panginoon. Kapatid, English na King James yung binabasa mo, o kaya yung iba naman Tagalog na nga, pero may mga translation kasi, 'di ba, na napakahirap intindihin. Doon ka sa naiintindihan mo, the Lord will speak. 'Di ba? The Lord will speak. Salita niya 'yun eh. Imposibleng hindi niya 'yun ipapaunawa, 'di ba, sa isang tao na nagsisik, 'di ba, ng kanyang kalooban. No? Hindi madamot ang Lord, lalong-lalo na sa will niya. 'Di ba? Ipapaunawa niya talaga sa tao, 'di ba, yung kanyang kalooban. Hindi siya gagamit ng mga salita na hindi mo maiintindihan.
'Di ba? Napakaliwanag lang talaga, no? At yun po mga kapatid yung atin pong lesson, at nag-end po tayo dito po sa verse 19, no? 19 verse 19, no? Hindi na natin siya natapos. Erev tov po. The type ko na lang po yung ating question.